ko. Tama yan, Apo. Ipagpatuloy mo na sumunod at magtiwala kay Jesus hanggang sa iyong pagtanda. Opo, Lola. Siyempre, mana ako sa iyo. Kawikaan 16, talata 31. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Sabado na naman, sigurado alam nyo na yan. Makakasama nyo si Kuya Carlo at si Kuya Joas para sa ating palatuntunang may kasama ka. Saan man kayo dako ng Pilipinas nakikinig o dito mismo sa Zamboanga City, sa Basilan, sa Hulo, sa Tawi-Tawi, magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias con ustedes todo. Otra vez, de ustedes mga servidor. Taliba el buen noticia para na mga hermano diaton. Tiene mga problema na dila kuwerpo. Sa muli po, hayaan nyo, imbitahin ko rin ang aking kasama, si Kuya Joas, para bumati sa inyo. Magandang umaga mga kaibigan, araw na naman ng Sabado, araw natin to. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa, Kuya Carlo. December 6, 2025, unang Sabado sa buwan ng Disyembre. Excited ka na ba, Kuya, dahil ilang araw na lang? Magpapasko na. Kaway-kaway mga kaibigan, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ating Facebook Live at syempre, huwag na kalilimutan ang mga taga Zamboanga. Happy Saturday, kaibigan! Kuya Carlo, kumusta po kayo? Joas, may regalo ba ako sa iyo? Yung tanong mo sa akin kung may kape ako, may hawak akong tasa ngayon. Papakita ko talaga sa iyo. Well, kahapon ay medyo maulan dito at saka medyo nagkabahaan, pero today we had a very beautiful morning and alam namin na mag-enjoy tayo mamaya dahil meron tayong guest, di ba? Pero yes, bago yung Joas, meron tayong mga dapat batiin. Sino yung mga dapat mong batiin, Joas, sa araw na to? Ako, Kuya, unang-una binabati ko lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating programa at kasabay niyan, Kuya, gusto ko ring batiin. Ngayon, nagse-celebrate ng first birthday ang aking pamangkin. So, see you later mamaya, no? So, dedication and first birthday celebration niya. Happy birthday. At syempre, gayon din sa mga nagse-celebrate na kanilang mga kaarawan. Hanggang namin ang inyong kaligayahan at naway maging masaya kayo sa araw na ito. Yun, Kuya Carlo, ang mga taong nais kong batiin. Ikaw po ba? Well, anyway, yung mga taga-Basilan, actually, they are, talagang basta Sabado talaga yan, nandyan talaga sila nag-aantay sa atin. Lalo na yung mga sa Banuno, sa Sime Darby. Ito sila ay mga taga-sunod talaga natin yan. Nakapagbigay nga pala tayo ng mga radyo dyan sa ating medical center sa Ward 9 the other day. So binabati natin lahat ng mga pasyente nandyan sa Ward 9. Ang awit na aming hinahanda, hindi lamang to para sa mga birthday celebrants, pati para sa inyo. Dalangin namin na hindi kayo magtatagal dyan sa Ward 9, ay sa Ward 5, kundi kayo ay makakawi bago magpasko na sa inyo mga bahay. Yes, so, Kuya. Joas,
Ano ba yung awit na gusto mong ipag-play natin? Ay, teka lang Kuya Carlo, may nais akong i-share bago ating awitin na yan. Kasi Kuya, onting update lang, no? Noong nakaraang December 3, 2025, na-file na daw sa Congress yung tinatawag nating House Bill number 6577 or yung tinatawag nating Autism Care Act. No? House Bill number 6577, sana suportahan natin yan dahil ito ay makakatulong para sa ating mga kapwa na merong autism. Naglalayon ito na magkaroon ng inklusibo, ng magkaroon ng awareness at ng pagtanggap sa mga taong merong ganitong condition. At syempre, kasabay niyan yung tinatawag nating Autism Council of the Philippines. Ito ay magiging interagency para sa kanila. Kasabay nito o kadikit nito ang Department of Health. Yun Kuya, ang onting update lang para sa ating mga persons with disability. At syempre Kuya, anyayahan natin sa darating pong January 30, 2026, ang National Bible Month. Magkita-kita po tayo dyan sa KCC Mall de Zamboanga. Okay, wag niyo pong palampasin yan. Sana po ay magkita-kita po tayo dyan. Kuya Carlo, ito na. Babalik po kami mga kaibigan at mapapakinggan nyo na ang boses ng ating guest sa araw na ito at naway ma-enjoy natin ang music na ating pakikinggan. Magbabalik po kami makalipas ng tugtuging ito. Diyan lamang po kayo, kaibigan. Pagdi siyempre sumapit na mga parol sa bintana, mga ilaw na iba't iba, himig ng nagkakaroling, mga batang parang anghel, kay sarap alalahanin, unang Pasko natin. Pasko ay pagsamba, ito'y alam mo ba? Sanggol sa pasapsapan, tala'y kapayapaan. Jesus ang ngalan niya, karapat-dapat siya. Pasko'y kanyang kaarawan, siya lamang ang papuri. Tuwing sasapit ang Pasko, makatanggap pa ng regalo o pag-aalay ng buhay mo. Di kayang pantayan ang labis niyang pagmamahal. Tayong lahat ang dahilan ng kanyang kamatayan. Pasko ay pagsamba, awitan natin siya. Tayo ay magdiriwang, kasabay natin ang kalangitan. Buhay iaalay, siya'y pagsisilbihan. Pasko ay panambahan kay Jesus na Diyos na tunay. Pasko ay pagsamba,
Kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company sa impilang DXAS. Ang DXAS po ay isa sa mga impilan ng Far East Broadcasting Company. At kami po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, donor-based, non-commercial donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayo na maging partner ng ating pong radio ministry. Mangyari po lamang, iscan nyo lang po ang QR code ng ating GCash at ng ating mga bank accounts para po sa inyong mga donasyon. Kung kayo po ay nakapag-donate na, mangyari po, ipaalam nyo po sa amin, mag-message po kayo para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless you po. Kuya Joas, introduce mo na ang ating bisita. Yes, Kuya, excited na ako makausap siya dahil medyo matagal-tagal rin bago kami nagkausap. Ngayon, mag-uusap kami ulit, no? So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Empowered, PWD Champion with Cerebral Palsy. Yan. So, mga kasama natin ay nakasama ko rin for how many years? Siguro mga 3 years. Siya po ay nakasama ko sa iba't ibang proyekto. And ngayon makakasama natin siya para ibahagi sa atin ang kanyang mga ginagawa, mga inspiring stories, mga advokasya niya para sa mga person with disability. Mga kaibigan, please welcome ang ating panauhin sa araw na ito, Miss Mary Catherine Servas Lambuzon. Hi, Ate Kate from Iloilo City. Good morning. Yes, good morning, Kuya Joas. Good morning, Kuya Carlo, and everyone listening or watching with us today. Hi, Ate Kate. Kumusta po kayo? Hello po. Okay naman po. Medyo busy lang with the sector, but coping naman po. Isa pong karangalan na makasama namin sa kayo sa programang ito dahil ang mga katulad ninyo ay amin talagang gusto talaga maisama sa programang ito para ma-empower din natin ang ating mga radio listeners. Maraming salamat po sa pag-unlak nyo sa aming imbitasyon sa programang ito. Thank you po, Kuya Carlo. Thank Hi, you Ate po. Kate. Yan. Hello, Excited. Kuya. Excited po ako makausap kayo. Pero simulan na natin dahil medyo limited yung oras natin, ate, no? First Sige po. question na agad. Sino nga ba si Mary Catherine Servas Lambuzon? Sino ba tong si Ate Kate? Pakishare naman ang inyong kwento. Well, Kuya, ako po si Marie Louise Catherine Servas Lambuzon, but everyone knows me as Kate kasi di nga po mahaba yung pangalan. I'm a person with cerebral palsy and a 44-year-old. Sa ngayon po, I am the president of the Federation of Persons with Disability Districts and Associations in Iloilo City. So, ito po yung federation na to is composed of different organizations ng PWD dito sa Iloilo. So, technically, holistic po yung mga programs and services namin because we are tapping both the government and the non-government agencies that could help us give programs and services to my fellow Ilonggo PWDs. Yes, Ate Kate. Opo, and gusto ko lang din i-highlight kasi ang title natin, di ba, PWD Champion. Yes. Baka may nagtatanong, Kuya Joash, ba't yung PWD Champion yung title ng ating episode ngayon? Dahil kung hindi niyo po natatanong, si Ate Kate po ay na-awardan or she was awarded as ano ngayon ate sa Iloilo City, ikaw ay? Ano po, first is the TOWEL, yung Women of Iloilo City. And then, next po is Istorya ng Pag-asa from the office of the then Vice President Leni Robredo. And then, yung last po sa atin, sa Kasama Kasalo Award sa, sa may Voice, Yes. Goal.
Yeah, may award din pala ako, Ate Kate, no? Yes po. Okay, ayun. So, kaya po PWD champion si Ate Kate dahil maliban sa mga ginagawa niya para sa ating mga PWD ay syempre na-acknowledge din ang kanyang effort, ang kanyang sacrifices, ang kanyang pagpapagal ng iba't ibang award-giving body para sa kanyang exceptional na contribution sa Iloilo City. And Ate Kate, kasi may mga nagtatanong, so kilala na namin kayo, ikaw pala si Ate Kate, ito pala yung naging ito pala yung pinagkakabalahan mo, dito yung advocacy mo. Ngayon, cerebral palsy. For some kasi, familiar sila sa iba't ibang disability, pero medyo wala pa masyado tayong idea. Ano ba ang cerebral palsy? Can you share Yes. something about it? Yes po. Cerebral palsy po is technically literal po na brain damage. So, yung damage ng brain namin is due to the lack and flow of oxygen and blood circulation sa mga ugat natin sa ulo. So technically cerebral siya kasi yung affected area natin is cerebellum. So there are so many categories or types of cerebral palsy. It really depends on sa tama ng area ng cerebellum mo. In my case, yung defect sa akin is sa motor functions. That's why hindi ako nakakalakad and I am a wheelchair user. Pero other areas, okay naman po siya. Mhm. Ayun. So, para sa mga nakikinig sa atin, yan po ang ibig sabihin or definition or overview kung ano nga ba ang cerebral palsy. Kuya Carlo, may nais po ba kayo idagdag bago tayo magpatuloy? Oo, dahil meron ako mga estudyante na may cerebral palsy dati. Alam mo, kay Ate Kate, natutuwa ako sa inyo dahil nakakausap ko kayo ng maayos. Maganda yung pananalita. Na-develop lang po siya. I'm also the same cerebral palsy na kagaya ng iba dati. It just so happened that my communication skills were just developed. Na-develop alam niyo po yung isang estudyante ko, and even he became my friends. Basically, all my students became my friend. Pero alam niyo po nahihirapan ako makinig. Nakakapagod dahil bago lumabas ang isang salita sa kanila, it takes a while. A lot of effort and a lot of effort on our part to talk. Dati when I was in elementary, sir, pag nagsasalita ako, lahat ng effort, gagalaw lahat ng buong katawan ko just to give a sound. Yun po talaga, yun po yung nakita ko. Ay, then nung nalaman ko, cerebral palsy ang aming guest. Paano to sa on the air kami? Baka intindi pa kaya. I'm glad na you are victorious talaga. Champion kayo sa area na yan. Thank you po. Just to give credit, yun po sa isang kaibigan natin, malapit dito, si Kevin Mendoza, siya po, may cerebral palsy din siya. Pero he's very good in writing. Magaling naman siya sa mga... Actually po, humbly speaking, siguro yan po yung namin, yung way of expression. I also do write. Siguro yun yung, most cerebral palsy write a lot. So, nade-develop siya namin. Maraming salamat po. Ikaw, Kuya Jowas, tuloy mo yung mga tanong mo, Kuya Jowas. Ayan, Kuya Carlo, kasi na-mention kanina yung it takes a lot of effort before, no, para makapagsalita. Kasi medyo nahihirapan. Ngayon, Ate Kate, gusto namin malaman, ano ba yung mga challenges kapag meron kang ganitong kondisyon, maliban sa speaking? Yeah, one is of course yung mobility. Most talaga ng cases namin is mobility. Minsan,
napagpakamalan po kaming polio because physically features parang ganun-ganun din. Lumiliit yung paa or yung affected na area. But mas complicated siya compare sa polio because mostly hindi na nade-develop. Unlike with polio, na ano sila, makamove pa sila kahit paano. Ang limitation lang nila, kagaya ng kay Kuya Mukin, ano lang, kung anong affected area, yun lang ang ano nila, ang limitation nila. Pero with our case, nagko-complex siya. We have cerebral palsies na bulag, or may mental delays or late learners, meron ding yung mga babies namin ngayon, Kuya, sa cerebral palsy, sa organization talaga namin. Most of our babies now has trachea kasi hindi sila nakakahinga. Kasi as cerebral palsy, yung pinaka-weak organs namin are lungs and the heart. So may trachea sila, tapos yung way of eating nila is through G-tube, yung sa may tiyan, or NGT sa may ilong. So parang, it really depends on sa tama ng damage ng area ng brain mo na kulang or nawalan ng oxygen and blood circulation. Ayun, mga kaibigan, no? So yun pala ang ibig sabihin or yun pala yung mga challenges na hinaharap na may mga cerebral palsy. Yes. Pero Ate Kate, gusto ko rin malaman, how about sa social, sa labas? Paano naman yung mga challenges or ano yung mga challenges na hinaharap nyo? Is there any discrimination, judgment? Discrimination and judgments are always part of our daily life, Kuya, as persons with disability. Pero kasi with me and Kuya Ken, my husband by the way, sir, alam ni Kuya Jowa siya na palalabas kaming tao. We do go out a lot. In terms of going to the grassroots, yun yung ano namin, yung parang bonding or daytime namin is to go out and go sa mga barangay or meet other PWDs or go to parang mga symposiums, workshops. And kasi I am also a trainer, by the way, Kuya Carlo. Nagtitrain din po ako ng mga seminars and workshops of empowerment. So, a lot of times, naka-social talaga po ako. And as a background, kasi yung family ko, I was brought up to be sociable. Pinapalabas talaga nila ako in as much as they can. Kahit dati pa nung wala pang wheelchair, buhat-buhat nila ako. They would bring me to malls, they would bring me to church, they would bring me anywhere na kaya nilang dalhin. Tapos pinapakausap sa ibang tao. Yung parang simple training ng typical child. Yun. Siguro that's the reason why I'm sociable and I'm open with anyone din. So, ibig sabihin, Ate Kate, yes, Kuya Carlo, may itatanong po kayo? Hindi, bali, ako I really commend your parents. Bali, sila yung ginawa talaga nila na paraan, parang nasa mainstream ang buhay ninyo, Ate Kate. Pero yun po, and at the same time, sa paraan lang na ninyong pananalita, talagang alam ko kayo ay nag-aral ng husto. Paano naman yung pag-aaral nyo po? Paano kayo pumupunta sa school during the time in your early age? By the way, Kuya Carlo,
more than my parents. I was raised by my paternal family. So yung bahay po namin with lolo and lola is a huge family. Bali, lahat kami magpipinsan nandoon. So technically, all of them has a big part of how I was brought up. So not just my parents, a lot of people are a big part of who I am today. And with regards to education, kuya, I was enrolled in a regular school. And then until college po, I took up BS Psychology and I graduated also. So talaga, if I go to school, I have two people with me. Isang lalaking taga-buhat. Kasi hindi pa uso yun yung mga accessibility. So, binubuhat talaga ako. And then, one is a woman na nagtitake care ng mga personal needs ko, like if I need to go to the CR or anything. So, dala-dalawa po. Kung anong oras po ako sa school, like 7 in the morning hanggang 7 in the evening, ganun din sila katagal sa premise. Pero hindi po, ayokong sinasamahan ako sa loob ng classroom. Nasa labas lang sila in case I need anything. Well, hayaan nyo po magsalita muna ako konti ng Tsabakan. Ano po, mamaya imbitahin ko rin kayo mag-Ilonggo. Kay damo man Ilonggo, di kamo. Bale ito, mga hermano y hermana, tapos sa Esmir, ano? Pakilaya el di suyo pamilya, el di suyo mga primo, mga todo miyembro del sociedad tan ayudahan para na di aton hermana. Si Cosa Eleara, pwede kita se habla kay di suyo mga bibientes tan palibot na disubida tayo da ko nila. Siguro yun din po yung kailangan din natin gawin na it's more than just an awareness but it's the support system ng ating pong mga kapatid na may mga kapansanan na magtulungan. And see now, meron tayong isang advocate na talagang progresibo at maging used by God to be a blessing to others. Kaya yun po. Kuya Joas, ikaw naman. Ayan. So, Ate Kate, nakwenta mo nga yung part na yan and na-mention ni Kuya yung support system. Para po sa inyo, how important ang pagkakaroon ng support system? Kasi I think yan yung medyo struggle ng mga PWD ngayon, yung support system. Yes, I understand. Support system is very important kasi yun ang nagmo-mold ng pagkatao mo. Without the support system, everything fails because your support system gives you your spiritual connection, your values, your integrity. Nabubuo ka kasi yung support system mo is so strong from the start, kahit ano yung mangyayari or ano ang sasabihin ng tao sa'yo, alam mo kung sino ka, alam mo kung bakit ka ganun, and it really helps you to understand and accept who you are. Kasi kung hindi ka nila in-accept, hindi mo rin naman makikita yung value mo eh. So support system is very important, especially to us persons with disabilities, kasi it keeps us on grounded. Nag-ground tayo eh. They are the ones who will remind us na wait, medyo ano ka na, medyo nasa pag tumataas na yung mga ego, of course, yung mga pride and all. And it also reminds us na, ay wait, kulang ka pa ng confidence. You have to be strong, you have to keep going. Andito lang kami sa tabi mo. Yung parang ganun. So, simple words as that. Sometimes it could be hurtful, but it keeps us going and it keeps us grounded.
Mhm. Thank you, Ate Kate, no, for sharing that. And as a follow-up question, dahil we've been talking about support system, ito yung kwento ng mga tao sa paligid mo, how they contributed para maging better person ka, maging kung sino ka ngayon. But Yes. bilang isang individual, having this kind of disability, how did you embrace it? Paano mo inaccept na ito pala ako, may cerebral palsy ako, may limitations ako, oo, pero how can I get out of that box para maging PWD champion na tinatawag? Again, Kuya, I'll still go back to my support system. Without them making me understand everything, ay hindi ko siya maa-accept kasi ang hirap eh. Let's face it, hindi ka makagalaw na ikaw lang. Yung simpleng pagbibi mo lang pag wala kang diaper, you have to call on someone. If reality, pag magpupup ka, sino yung hindi mo naman kayang ninisin yung sarili mo, di ba? So you have to have someone to clean it for you. Parang it's difficult. Nawawala yung ano mo, nawawala yung privacy mo. But then you just have to accept that the condition that you have has a purpose. Yun lang yung nagpapatatag sa akin why I was able to accept my condition is that I know that it has a purpose in my life. It could be very challenging, yes. It is difficult, yes. It is heartbreaking at times, yes. But there is a purpose. If you don't accept that this has a purpose, then your life will be no meaning at all. Very empowering, very inspiring, no, yung sinabi nyo kanina, Ate Kate. And with that, mga kaibigan, I also agree, no, that the support system that we have, it will either destroy or build you. But in Ate Kate's case, no, it's yung pagkakaroon ng support system, it builds you and it humbles you as well, no? Yes. Binubuo ka niya, pero at the same time, nagiging humble ka sa sitwasyon kasi you cannot live alone. Talagang kakailanganin mo yung tulong ng mga tao sa paligid mo. Yes. And gusto ko na mag-jump, Ate, kasi we've been talking about support system. Ikaw naman bilang isang president ng inyong federation, bilang isang advocate ng PWD, at Yeah. alam ko, very busy ka, lalo na nung December 1st week dahil Yes sineselebrate po. natin yung International Day of Persons with Disability. Ang tanong ko naman, Ate Kate, is how do you support ang ating mga kapwa na may kapansanan? Ano ba yung mga proyekto, mga ginagawa mo dyan sa Iloilo City? For now, kasi let's face it, Iloilo has been progressing a lot. But then, yung PWD sector is still in the merge of hoping for inclusion. Kasi most of the time, Kuya Carlo, if I may say, sa Philippines kasi yung pagkakaintindi ng inclusion at times integration eh. And they will keep on saying inclusion, but actually what they are doing is integration lang. We are always integrated, right, Kuya? They have programs for us, but not all of us. What I mean, all of us, for example, if they invite us, minsan walang visually impaired. Kasi hindi nila alam kung paano i-assist. Walang hard of hearing or deaf kasi nga walang interpreter. So how can you say we are included when some of us are not? Let's say if you give us workshop, kulang-kulang kami. You just want to invite one or two. How about those visually impaired? How about those hard of hearing or deaf deaf persons with hard of hearing or
persons who are deaf. So, hindi sila nakakasali. They are still not heard. So, paano mo sasabihin na inclusion? Paano ka magsasabing inclusion siya kung pagpunta namin sa isang lugar, hindi naman siya accessible? Okay, sana siya kung may manpower. I mean, for me, I don't, it really doesn't matter if it's not accessible structurally, but kung merong enough accessible manpower, okay yun kasi na-aware yung tao. Pero i-dismiss mo siya agad. So yun yung masakit masakit sa akin na ano talaga, galit na galit ako pag nalilimitahan yung access ng lahat ng types of disability. Like, let's say, kasi autistic siya, hindi siya pwede kasi baka mag-tantrums. What if hindi mo alam na ano siya, na trainable siya? What if nasa spectrum siya ng high, ano tawag kuya, as a sped teacher? Yung ano siya, yung sociable siya, kaya niyang dalhin yung sarili niya. I-discriminate mo lang ba siya kasi by the word autism, by the term autistic, gin-generalize mo na lahat eh. What if yung ipapadala akong participant na VIA, hindi naman talaga totally blind? What if partial lang siya? I-discriminate mo yung visually impaired na participant kasi nga visually impaired? Kailangan mong sabihin ko na nakikita pa niya ng 30%? Do I need to describe it all para masabi mo na included siya? So it's difficult when I see that inclusion is only a sort of integration. Yun yung challenge. Medyo nakita ko namin yan ngayon lately. Yung sa madami pong mga aspeto, maging sa ating academe. Yes, sir. Yun, nakita na namin dahan-dahan, nakita na nila paano i-assist ang mga blind sa mga exam. Okay na yan. Pero yung iba naman, katulad nito sa KBP, ang case ni Joas, medyo may problema pa sa KBP dahil yun nga, paano siya kukuha ng exam na hindi masyado nakikita yung diba, yung test questionnaires. Pero Ate Kate, isang area naman, ano? As you do all these things, ano yung mga inspiration ninyo? What keeps you inspired? In love po ba kayo? O meron kayong, let us know. Gusto namin malaman yan. It would also help other people. Yeah. Pwede nyo nga ilonggo yan. Subong mag-ilonggo na ka para masabot ang tanan. Makaintindi ang tanan. I am a married woman. I am married to Kin Lambuso, who is a polio, has a polio condition. Nag-wheelchair user din siya. And then, but love is always there naman, kuya. Yes, I do work for the sector out of love because I want to pay forward. Lahat naman ng meron ako, kuya, tulong ito sa akin. So what I'm doing is just paying forward of the love that I was given by a lot of people, by a lot of opportunities. So as much as I can, hindi ko man nababalik yung anong correct na nabigay sa akin. At least I can give whatever I can. Support. Huwag lang financial. Kasi wala ako ngayon na Kuya knows that I don't have work. But I can give support. I do psychosocial support. Aside from being a graduate of psychology, I was a certified MHPSS
practitioner also. So, parang ganun siya. I want to pay forward for whatever I was able to have given by a lot of people and by God and a lot of opportunities. Paying forward, Kuya, is the key. Na kayo Nawawala ay, po eh. ako po ay maligaya talaga ako na kayo ay you found somebody to help you in life to be inspired. So mga kaibigan, mga nakikinig dyan, huwag natin masamain ang ating mga kapatid na may mga kapansanan. Marunong din sila ma-in love. They also have these emotions. Ate, na-enjoy talaga ako pagdating kasi sa usapan ng pag-ibig na ako ay Lahat naman. kumikilig talaga ako niyan. So anyway, I'm so happy na sinabi niya na married kayo and your husband is partner mo talaga for life, and then at the same time, so you live independently now ngayon po as a family. 6 years ago, we do have our own place. Pero kasi I need to stop my work. So I need to go back home dito sa parents ko. But technically, we live independently because dati kasi I do have a nanny talaga for myself. But since I got married, si Kin lang talaga lahat gumagawa for me. Siya yung nagpapaligo, nagbihis, everything. So, wala na akong nanny. Si Kin lang talaga. Even he has a condition. Pero malakas kasi yung yung upper extremities niya. So, nakakaya niya akong i-transfer from wheelchair to bed or from bed to wheelchair. Yun. And then, naka-electronic wheelchair naman ako. So, technically, pag nakaupo na ako sa electronic wheelchair, I can go anywhere. Na-enjoy. Habang kinukwento nyo yan, pasaylo, aragod ko ninyo mga igsoon, forgive me. Pero ako nakita ko, there's love there, there's romance na kayong dalawa ay nagtutulungan in that area na hindi na kailangan ng nanny. Yun yung sa ngayon, the intimate support system that you have. I am very happy for you, ate, and I pray na yung relationship niyo, my husband and wife will grow stronger and stronger. Thank and you. will even inspire others na to go strong in their relationship. Thank you. Di ba, Kuya Joas? Yes, Kuya Carlo. It takes a lot, po, kung ang couples, normal couples, has a lot of challenges. Isipin niyo po, times 3 po yung times 3 po yung sa amin. Especially that both of us doesn't have work. Yun yung struggle actually mostly din ng mga PWDs dito sa Iloilo is yung employment. Regardless of whether you are graduated or not, yung employment talaga. Well, meron pong kasabihan din, sabi niya, di bali saging-saging lang, basta labing-labing lang. Pero sana ganun kasimple. Oo nga no? Well, Kuya Joas, ano yung other thoughts mo dyan? Ako naman, Kuya, natutuwa naman ako dahil itong kwento na to hindi naman nabago sa akin, dahil ilang taon na kami magkasama ni Ate Kate, may mga proyekto kaming pinagsamahan, may mga memories. So, kumbaga itong kwento na to ay patuloy pa rin naman nakaka-inspire para sa akin dahil wala namang, in short, when there is love, talagang you can conquer everything. Yun talaga yung pinaka-highlight nun. When there is love, you can conquer everything. But, Ate Kate, dahil ilang minuto na lamang ang meron tayo, meron lamang akong ilang katanungan na lamang or dalawa to actually. So,
sabihin ko na po lahat ha, kayo na pong bahala kung ano pong unahin nyo. The first and second question I wanted to ask you ay, ano po ang gusto nyong sabihin sa mga magulang na may mga anak na may cerebral palsy at bilang isang PWD champion, bilang isang advocate, ano naman po ang pwede nyong sabihin, maipayo sa mga kabataan, may cerebral palsy man o wala? Iyon, Ate Kate, bilang pagtatapos natin. Yeah. For your first question, ito lang naman pating sinasabi ko sa mga mommies because sa Association of Persons with Cerebral Palsy dito sa Iloilo, yun yung isang point parati namin is parents, you have to have a tough love. Pagdating sa cerebral palsy kasi, kailangan ninyo talagang may tough love kayo kasi we do love, di ba? Pero hindi ibig sabihin kung ano mo sila, tawag dito, disiplinahin mo sila, hindi ibig sabihin hindi mo na mahal. Let's say, kasi, kung hindi kayo magta-tough love, ang therapy kasi ng cerebral palsy is strenuous, Kuya Carlo. So, masakit siya kasi nagsistretching, nagbabalancing, kung minsan worse, nilalagyan pa kami ng mga braces, alam mo yon. But then, kung hayaan natin na hindi sila masaktan physically, hindi rin kasi, although cerebral palsy cannot be treated already, I mean, hindi na siya talaga gagaling na totally na makakalakad, but with the treatments kasi, malalesan yung deformity at saka pwede natin yung mga hindi nakakalakad, pwedeng makalakad gamit ng crutches, ng walker, ng braces. But we cannot do that if mawawala yung therapy, and that happened to me. Kasi pinili kong mag-aral. So with that decision, ibig sabihin mawawala yung part ng therapy ko kasi pag cerebral palsy, yung therapy mo is parang halos buong araw na. Kasi hindi ka magpakapag-aral kasi pagdating mo ng bahay, kahit mag-home study ka, pagod ka din kasi nga strenuous. So, therapy is important. Pagpabayaan, especially now that the government is giving us so much areas to be able to work on that in terms of therapy, meron ng mga libreng therapy sa mga centers and all, gawin. At saka talagang work on with your doctors and with your therapist kasi kung hindi naman madala sa center, malalaman nyo kung paano i-therapy sa bahay. Dapat naman kasi continuous yung therapy, hindi lang sa therapy center, but also sa bahay din. Dapat gawin din ng magulang yan. So tough love. Kailangan may disiplina in terms of how to manage the treatment of your child. And also when it comes to life, kailangan mo din talagang i-tough love ulit in terms of kailangan din kasi namin maging malakas emotionally, psychologically. Kung iyak lang tayo ng iyak, hindi natin mamomotivate sila on how to think what they should need to think about. Life is continuous. Hindi naman weak yung lifespan ng cerebral palsy, but then hindi naman all the time yung mga support system natin is nandyan.
So, from early stage, kailangan natin silang turuan maging malakas emotionally, psychologically, not just physically, but most important, spiritually. Kailangan yung connection nila sa kay God is talagang buo. Kasi Yes, no matter what happens, kung ano man ang malalagay sa buhay nila, pag strong kasi ang faith, alam na kung sinong pupuntahan niya eh. Diba? I mean, everyone will go away. Everything might be lost one day. Pero pag buo yung faith mo, alam mo yung gagawin mo. It really doesn't matter kung may disability ka or you have any condition. Kung buo yung faith mo, buo din yung pagkatao mo. So you know how to live life despite limitations and other challenges. So yun. So second question, Kuya. yes, Ate Kate. Ang message is you just have to learn how to be you. You don't have to conform to society para magustuhan ka nila. You just have to be you. Kung may effort ka mong gagawin, is yun ay yung empowerment mo, not others people's pleasure na Yes. ay yung kailangan ganyan yung pag-iisip mo kasi ganito yung tao, parang ganun. So you know what to do. You just stay on your core. Alam naman natin na hindi lahat may magandang support system, but then kahit naman mahirap ang support system, nasa iyo pa rin, sa sarili mo pa rin kung paano mo kilalanin yung pagkatao mo at gawing buo. It's either it break you or make you. It Yes, really Ate. depends on you. It Maraming really salamat depends on po. Yeah. Ay, alam niyo po, it's so encouraging to hear you. Sana po meron pa tayong mga Part 2. susunod na panahon na maimbita namin ulit kayo. Sure And, po, anytime. As long as swak po to schedule. Medyo nag-worried nga ako when Kuya invited me kasi baka hindi mag-swak yung schedule. But good thing kasi umaga siya. I have somewhere to go mamayang hapon. So sige Kuya, go tayo. Okay. Yeah. Ate Kate, pasensya na, no? Dahil medyo limited na yung time natin. We have to end this program na. Yeah, Pero sure. nagpapasalamat kami dahil nakasama namin kayo. Malay niyo po, may part 2 pa tayo. Ate Kate, maraming Sure. salamat sa pagiging guest namin sa araw na ito. And yun, magpapaalam na po tayo mga kaibigan. So, abangan natin, part 2, malay natin. So, ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Well, ito naman po si Kuya Carlo at nagpapaanyaya sa inyo na ang abangan nyo po yung susunod na programa natin, Family Matters Saturday Edition with Ate Dang Estrada. Ito po si Kuya Carlo, patuloy po nagpapaalala sa inyo ang takbuhin ng buhay. Ang buhay natin mahaba pa at madami pang pagsubok, pero kayang-kaya natin yan dahil may kasama ka. Magandang umaga po at happy weekend to everyone. God bless. Bye-bye. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Gampiyag guhitan rin ranyo, marangag nyo rin